pabor ho ba ang kinatawan ng Eastern Samar sa pagmimina? Mr. Speaker, kagaya po ng sinabi ko kanina, wala po akong tutol dito. As long as tama ang pag-iimplementa at paggawa ng mga minero. Ako po ay mambabatas at sinumpaan po natin ito. Ang pagmimina ay dapat may malinaw na limitasyon. Sinusunod ang Mining Act. At dapat may konkretong pakinabang para sa komunidad. Ngunit kung ito'y nagiging sanhi ng paglabag sa batas at pagkasira ng kalikasan, pagdurusa ng mga mamamayan, maaaring ituring hindi ito katanggap-tanggap pag ito ay hindi naayos, Mr. Speaker. Kagaya ng question ni Congressman Eli, ang ating kaisa dito, ang kamanggagawa, yes po, pabor po tayo, pero dapat nasa tama ang paggagawa nila ng mga minero. Responsible mining pro people po tayo, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar. Nabanggit po kanina, responsable na pagmimina. Nangangahulugan, merong irresponsable. Kung gayon, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar, sinasabi ba ng kinatawan ng Eastern Samar na may mga kumpanya na hindi ganap na sumusunod sa batas, Mr. Speaker? Ayon sa ating pag-aaral, Mr. Speaker, tama po. Meron po diyang mga tinatawag na hindi sumusunod sa regulasyon ng batas sa pagmimina at ang karanasan ng mga residente na natatanggap ko po ay may mga paglabag sa mineral production sharing agreements tulad ng operasyon ng lampas sa connection. Kakulangan sa implementasyon at ang Social Development and Management Program, SDMP. Ito ang dahilan kung bakit ako nananawagan na mas mahigpit ang pagpapatupad ng batas sa isla ng Humunon, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar. Kanina ho, nakita natin yung grabing epekto ng pagmimina sa Humonhon. Ang tanong ho ay sa kinatawan, sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar, pabor ho ba kayo na dagdagan pa ang minahan sa Humonhon? Mr. Speaker, dito po mismo umiikot ang aking paninindigan. At dahilan kung bakit tumitindig po ako sa harap ng Kongreso ang panawagan na sana wag na pong dagdagan pa ang sakit ng ulo ng mga tao at dagdagan pa ng mga minero sa isla ng Humonhon. Ang ating panawagan po ay ma-rehabilitate muna ang isla bago po mag-issue ng dagdag ang DENR at saka ang MGB, Mr. Speaker. Salamat po, Mr. Speaker. Isa rin po sa binabanggit ito ng ating mga kasamahan patungkol ho kapag naipasara o hindi madagdagan ang mga pagmimina. Kung hindi madadagdagan ang minahan, Mr. Speaker, meron ho ba na mga alternatibong maaaring gawin upang magkaroon ng kabuhayan ang mga manggagawa at mga tao na nagtatrabaho at isa sa kanilang pinagmumulan ng kabuhayan ang pagmimina? Mr. Speaker, ang isla ng Humunon po ay isang makasaysayan. Napakahalaga pong isulong ang alternatibong kabuhayan tulad ng pangingisda, pagsasaka at ecotourism. At before po nang wala pang mining activity, ito naman po ang ginagawa ng mga tao sa isla ng Humunon. Ang Humunon ay hindi lamang sa mineral kumikita ang mga tao, kundi pati na rin sa kasaysayan at ang agrikultura. Kung may alin ang sapat ng pundo ng Sustainable Livelihood Projects, higit na pakinabangan ito ng mga residente kaysa pagsamantalahan kita mula sa pagmimina, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar. Kanina ho, nakita rin natin sa mga slides yung lawak ng pinsala ng pagmimina sa Humonhon. Ang aking katanungan ho ay meron ho ba tayong datos sa kung gaano nakalawak ang mina at ang epekto nito sa Humonhon, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Nakita po natin kanina yung presentation ko at base sa research ko po, ang kabuuang 7,400 hektarya ng isla, yung 7,400 po na kabuuang hektarya ng isla, 6,489 po dyan ay sakop ng kasalukuyang MPSA ng 5 mining companies. Ibig sabihin po, halos kunti na lang po yung natitira, Mr. Speaker.
At sana naman, hindi na ito madagdagan po, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa paglilinaw na yan. Halos buong isla ang sakop ng mining operation dyan sa Humonhon. At kaisa rin ho ako ng ating kagalang-galang na kinatawan sa panawagan na sana hindi na madagdagan pa ang operasyon ng pagmimina sa Humonhon. Mr. Speaker, sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar, nakita ko po na mayroong paaralan na nasa loob mismo ng mining claim. Tama ho ba ito, Mr. Speaker? Mr. Speaker, tama po. At nabanggit po kanina sa speech ko na yung Kasuguran National High School ay nasasakop na po ito at apektado sa operasyon ng pagmimina. Ito po ay malinaw na indikasyon na kakulangan ng tinatawag na social responsibility ng mga kumpanya. Ako po ay nananawagan na sana makita man lang nila, maramdaman man lang nila na itong mga taong ito, porket kumikita po sila sa kanilang negosyo, ipakita naman po nila ang pagmamahal sa mga tao ng Isla ng Humonhon. Nakikita ko po, ako po ay naging mayor sa taon ng Giwan at kitang-kita ko po ang mga tao. Minsan ang pagdurusa ng mga tao doon. Mahal ko po ang mga tao ng Isla ng Humonhon, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Ano po kaya, mayroon hubang mga storya o nabanggit na mga konkretong epekto? Dahil nga po mayroong paaralan doon sa loob ng mining area, ano po ang mga konkretong epekto sa mga mag-aaral at sa mga guro natin doon sa area kung saan mayroong operasyon ng pagmimina, Mr. Speaker? Malinaw po, Mr. Speaker, ang nakakaranas sila ng abala tulad ng polusyon, hangin, polusyon ng hangin at ingay ng mga trucks habang nag-deliver, umiikot mismo dyan sa may paaralan. At may ulat din na naapektuhan ang kalidad ng tubig at lupa sa paligid na maaaring magdulot ito ng kalusugan ng mga bata at guro, Mr. Speaker. Salamat po, Mr. Speaker, at sa ating kagalang-galang na kinatawa ng Eastern Samar. Isa po sa laging binabanggit ng mga mining companies sa tuwing sila ay naglulunsad ng mga operasyon. Nakaakibat ng kanilang operasyon ay ang mga tinatawag natin na corporate social responsible programs. Tanong ko ho sa ating kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar, mayroon nga ho bang social responsibility programs ang mga kumpanya? At hindi ba dapat nasolusyonan ang mga nabanggit na problema, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, may mga napapansin mo tayo pakunti-kunti doon, pero hindi po natin masasabi na konkreto mismo ang kanilang pagtulong sa mga tao. Ngunit, ang karamihan po, may mga pinapakitang proyekto, ngunit kung ang mismong operasyon ay naglalagay ng panganib at komunidad, nagiging kontra sa layunin ang kanilang tinatawag na social responsibility, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar. Ang kinatawang ito po ay lubos na sumusuporta sa panawagan ng ating kinatawan ng Eastern Samar upang mapatigil na at hindi na madagdagan pa ang mga mapaminsala na operasyon ng pagmimina na lubos na nakakaapekto sa buhay, unang-una ng mga ordinaryong Pilipino, partikular na ng mga kabataan, mga guro. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar. Maraming salamat din po, Mr. Speaker, at kinatawan ng kamanggagawa. Mabuhay po kayo. Thank you, gentlemen. Majority Leader. Mr. Speaker, before the referral of a speech of Honorable Gonzales, I move to extend the privilege hour for another 60 minutes. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Majority Speaker, Leader. Mr. Speaker, since there's no interpellator, I move to refer the speech of Honorable Gonzales to the Committee on Rules for its appropriate, Is there any objection? as well as the interpellation, Mr. Speaker. The chair hears none. The motion is approved. The speech of Honorable Gonzales, as well as the interpellation, is referred to the Committee on Rules for appropriate action.